Hindi pa man nakakaahon ang Ilocos Sur at Cagayan mula sa mga nagdaang bagyo, muli na namang nasalanta ito ng bagyong Goring, ang Cagayan at Ilocos. Bukod rito, may panibagong bagyo na namang nagbabantang pumasok sa bansa. May balitang A to Z si Giselle Simon. Yun lang. Isinailalim na sa red alert status ang lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at ilang pang lugar dahil sa bagyong Goring. Naka-red alert tayo ngayon simula noong 25 ng Agosto. Kasabay din yan yung mga region ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa ay naka-red alert din. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 58 na lugar sa bansa ang lubog pa rin sa baha dahil sa patuloy na pag-uulan dulot ng bagyo. We also had reports on 81 flooded areas. Sa ngayon, 58 are still flooded, 10 nagsubside na, and 13 pa yung nagsasubside sa regions 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, and 6. Sa ngayon, wala pang naitatalang casualty dahil sa bagyo, pero libo-libo naman ang apektado. Pansamantala namang hindi madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang 13 kalsada sa CAR, Ilocos Region at Cagayan dahil sa landslide. Meron na tayong 7,919 persons as of reporting time kanina ang apektado, no? At for 2,302 families in 92 barangays. Ito ay matatagpuan also sa regions 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, 6 and CAR. Dahil sa pinsala, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa Cagayan bago pa man magsimula ang opisyal na pasukan. Tinatayang nasa 40 million pesos na ang halaga ng pinsala ng bagyo sa infrastruktura. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Goring sa Huwebes ng hapon. Mula ngayon hanggang sa paglabas ng PAR ang bagyo, inaasahan natin mapapanatili sa typhoon category. Habang may binabantayan naman isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang papasok ito sa bansa pagsapit ng Miyerkules o Huwebes at sa katatawaging bagyong Hana. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon.